Hello guys! Hello guys! Hi! So kasama ko ang aking hubby. Gandang hapon. I would like to thank my 155 subscribers! Yay! Yes. Thank you so much for subscribing to my channel. So, yan. So ano ba yung pag-uusapan natin today? Ano yung isi-share natin sa aking mga viewers? Yung journey natin before nag-Canada, then while in Canada, up to now. Ay, ang haba. Yun, So, yun, isi-share namin sa inyo ang aming experiences, ang aming journey all throughout dito, pagpunta namin dito sa Canada. So, we started in planning while we were in PNG. So, that was 2019, right? 2019. But we also thought of going to Australia instead of Canada. Pero unang-una pa lang talaga, Australia yung gusto natin, diba? Because my brother is in Australia. Kaya naisip namin na doon muna kami pumunta. So, before pandemic yun, na nag-inquire na ako, meron ng agent, may nakausap na ako, and then ready na lahat, except for the application at saka yung finances. So, bali, na solid na yung plano namin na sa Australia kami pumunta. But then, pandemic hits. So, doon talaga nagbago yung lahat nung nag-pandemic. So, nag-close yung border ng Australia. Hindi sila tumatanggap ng international students that time. So, kaya nagpunta kami change plan, and we opted to go here in Canada. So, yon. Tapos, ano pa? We also considered express entry. Kasi nga, yung international student pathway is too expensive. Masyadong mahal, magastos, madaming kailangang budget. So, nag-isip pa rin kami na mag-express entry. But, then, sabi ng agent namin, hindi siya ganun ka-possible. Or, kumbaga, yung percentage niya na maging okay is parang 30% lang. Dahil sa situation that time ng Canada at ng buong mundo, dahil nga sa pandemic. So, hindi niya kami in-encourage to go for express entry. Kaya, ang naging result is we've opted to go for international student talaga. So, what we did, nag-usap kaming dalawa, tinanong ko siya, willing ka mag-aral? Ay, hindi pala. Ang tanong ko sa kanya, gusto mo mag-Canada? Yes. Ang sagot niya, yes. So, gusto mo mag-aral? Ba't ako? But ako, ang sabi niya, we've decided na mag-international student pathway na kami, and then siya yun na yung mag-student. So, nung nasa PNG kami, nauna siyang umuwi ng Pilipinas. Anong date ka nga umuwi ng Pilipinas? October 2021. October 2021. 2021, yeah. 2021. October 2021. Tapos naiwan ako sa PNG kasi uncertain pa kami kung ma-approve siya or hindi. So, parang naging sigurista kami na magstay muna ako and continue to work habang nag-a-apply siya habang ina-apply namin yung visa niya. Kasi wala siyang kasiguraduhan kung ma-approve. So, at least kahit papano, meron kaming buffer na meron pa akong trabaho dun sa PNG, and kung ano ta naman yung mangyari, pwede pa siyang bumalik. Apply na siya ng visa, parang na-approve siya, kailan ba? February 3? Parang ganun, first week ng February. So, yun. Nung binalita sa akin ng agent namin na, na-approve na, sinend niya na sa akin yung biometric validity letter. Yun, tuwan-tuwa na ako. May nag-cry pa ako. Tinatawagan ko siya. Kasi nandun siya sa Pilipinas. Tinatawagan ko siya. Hindi ko pa siya makontak. So, sabi ko, bakit kaya hindi ko siya makontak? Nasa ka ba nun? Nagwawalis. Sa bakuran. Nagwawalis siya sa bakuran. Kasi yun ang nakasanayan ko. So, that time pala na tumatawag ako sa kanya, nagwawalis siya sa labas. Kaya hindi ko siya matawagan. Tapos, the moment na nakontak ko na siya,
ayun na, sabi ko sa'yo, be, approve na yung visa, ganito, ganyan. So, happy ako, naiyak-iyak pa ako. Tapos yun nga, naghanda na kami na pumunta siya dito sa Canada. So, kailan ka pumunta dito, be? April April 13? 13. April 13? 13. Yeah, April 13. Pero yung klase niya, nag-start siya May ng May 2. So, parang 2 weeks before nung start ng class niya, pumunta na siya dito. Kasi sabi ko nga, para at least ma-familiarize na kayong lugar. Kasi wala kaming kakilala dito. As in, wala. Meron kami mga kamag-anak sa Canada, but then nasa ibang province sila. So, dito sa Victoria, wala talaga kaming kamag-anak. So, talagang siya yung pinain dito. Kaya sobrang gastos pagpunta ko rito. Talaga ba eh? Wala kasing walang bahay, wala akong nadatang bahay, kundi aside sa Airbnb. Oh yeah, nag-Airbnb siya kasi nag-book kami ng Airbnb for 2 weeks dahil expected namin makahanap agad kami ng room na malilipatan ko. Ang hirap lalo nung time na yon 2022. Ang hirap pumanap ng kahit room space lang. Kasi that time parang wala pang masyadong nag-open na mga bahay na yung mga nagpaparent. Kasi recently lang sila na nag-boom talaga. Parang kami yung first batch na biglang dami yung biglang dami parang 200 plus kami dumating dito nun. Unlike nung upper intake, mga konti pa lang sila. Yun. Kaya inabot ako ng 1 month sa Airbnb. 1 month. Ang gastos. So, mga 1,200 CAD din yung inabot nun. 1,2 lang ba yun? Parang hindi. 1,2. Parang masyadong mahal. Mga 1,2. Tapos, ayun nga. Tapos, yun nga. Nag-Airbnb siya. Tapos, after doon, nakakuha naman siya ng room for rent. And then, kaso, yung room for rent niya na nakuha na sumunod dun sa Airbnb is malayo. Sobrang malayo. Kasi naglalakad siya 30 minutes walk. Kasi naiwanan siya ng bus. 1 hour yung interval ng bus. So pag naiwan ako ng bus na tina-target ko is yun, magde-decide na lang ako maglakad. Kaysa maghintay ng 1 hour. Bakit ka naiwanan ng bus? Kasi usually gabi na ako gumuwi. Kasi? Nasa gimikan. Nasa mabuting kamay ng mga ng barkada. Mga barkada. Nasa gimikan siya lagi. Bumubuo pa kami ng ng friendship. Ay, sibak. Ngayon mga sibaks. Shout out sa mga sibak. Sibak Street Boys. Ayun. Shout out kay Bren, kay Lawrence, kay Regine, kay Mark Borlasa, kay Carlo, and Gian. Ang sibak. Ang first job ko nga pala dito, dishwasher ako sa Thailand restaurant. So, ayun, sobrang nakapagod. Minsan 7 hours kang straight nakatayo. 15 minutes lang yung quick break. Tapos balik uli. Ayun. Usually closing closing kaya sobrang pagod. Ang maganda naman doon, meron siyang tip food. At saka libreng food. Hindi na ako nag-grocery na. Yeah, nakakatipid siya that time. Ayun. And then, ano yung second job mo? Ayun, tapos na-hired ako ng Walmart Langford. Naman ako, daily associate, yung mga nag-iihaw ng manok. Nagsasalang ng manok. Kumakain ng manok. Sa oven. Nagluluto ng samosa, finger foods, yung chicken wings, mga ganon. Tapos 3 months lang ako doon, na-hired ako sa UBIC ng term. So, greenab ko agad yun, iniwan ko si Walmart kasi nga part-time pa lang kami allowed mag-work noon. Ang 20 hours lang kasi. Kaya, mahirap. Nung part-time kami noon, nung part-time pa lang ako noon, parang sumasahod ako ng net in a month, mga 1,200. Happy na kami noon. Ayun, happy na ako noon. Tapos, ang bahay ko, ang room is 850. Yeah. So, konti na lang yung may iwan. Luckily, mayroon kaming nag-invest kami sa GIC. Nag-open kami ng GIC. Kaya, hindi ako namumblema sa tuition. Naubos po lahat ng pera na. Ayun, nung nalipat ako Ininvest lang talaga namin lahat. Nung na-hired ako sa UVic, naman yun,
sa catering catering department, parang yun, truck driver ako. So wala akong experience sa pagmamaneho ng truck, pero dito yun. At wala ka pang Canadian license? Wala rin akong Canadian license, pero sabi naman ng boss, manager is within university lang naman yung iikutan, so walang problema, at saka marked vehicle naman yung ida-drive ko. As long as may international or mayroon kang license sa country mo, sa Philippines, yun. Kaya na-hired ako. Yun, tumagal din ako doon ng 7 months. Nag-start ako doon 2022 September hanggang 2023 last year April. Then bago matapos yung term ko doon, kasi hangga't hindi ka pa PR, hindi ka nila i-hired as full-time employee. So puro term lang yung nila. Then, term, tapos may mahabang bakasyon, layoff. May layoff siya. Pag summer break, so 5 months yun, layoff lahat ng staff, mga senior lang yung naiiwan doon, yung mga matatagal na doon. So, yun, luckily, bago matapos yung term ko sa UV, sa work ko, nakahanap ako ng office job na related doon sa dati kong career sa abroad, which is yung sa logistics. Ayun. Nag-start ako doon last year, April. Hanggang ngayon, nandun pa rin ako. Yeah. Ayun. So, kaka 1 year ko lang din nung last week. Gusto kong i-share sa inyo nung summer break niya. Hindi summer break. Summer break yung 3 trabaho mo. Summer break, after lang yun. Yung first term mo, diba? Short summer break kasi summer intake kami. May. So, August lang ba yan siya? So, term break kami ng July. Last week ng July, tapos balik uli ng early September. So, yung buong August, yun, talagang grinap ko yung opportunity. Grabe siya. Nagtatlong trabaho ako. Super proud ako sa kanya. Walmart ako. After Walmart, takbo ng UBIC. Tapos kinabukasan sa hotel naman, housekeeping. Then, after housekeeping, takbo ng Walmart. Ayun lang yung routine ko noon. Yeah, I'm so proud sa kanya. Talaga. Hindi ko akalain na gagawin niyan lahat yung mga trabaho na yun. Kasi by that time, kasi nasa Pilipinas na ako niyan, diba? Lahat yung labor job. Umuwi kasi ako ng Pilipinas from PNG ng June. So, nung nag-summer break siya, kaya siya nag-triple job kasi nga, magpapadala siya sa akin ng pera. Kailangan ko ng ayuda ni Mayor kasi inubos niya yung pera namin. So, siya naman ang mag-ayuda sa akin. Yeah. So, yun nga, nag 3 labor job siya. Imagine niyo yun 3 yung trabaho niya. So, pagod na pagod siya that time. So, which is naiintindihan ko naman. So, sabi ko sa kanya, kapit lang. Kasi nga, mahirap pero talagang expected naman na namin yung kakalabasan dito, 'di ba? Yung magiging trabaho. Yun medyo medyo okay. Hindi, yung time na yun medyo na rin ako na nadi-depress na rin ako. Yeah. Alam mo, meron siya pa nung time na na sobrang hirap siya, which is naiintindihan ko naman na talagang magrarant yan sa akin. Panay ang message na. Tapos sasabihin niya, gusto niya nang umuwi. Yan, gusto niya nang umuwi. Uwi na. Gusto ko na umuwi. Anong klaseng buhay to? Ganyan siya. As in, talagang ganun na yung niya. Kasi, pero naiintindihan ko naman siya kasi sobrang hirap talaga. Kaya ako that time, kahit alam mo yung gusto mo nang magsalita ng kung ano-ano, pero pinipigil ko pa din. Kasi nga, ayoko naman na ma-feel niya na pinipressure ko pa siya lalo. Kaya ang sagot ko sa kanya noon, gusto mo umuwi? Sige, bibilang kita ng ticket. Tapos sabi ko sa kanya, okay, bibukit ka ng ticket. Pauwi, sige, basta lang, sabi ko sa kanya, basta huwag kang mag-expect kasi lahat talaga, wala na, yung investment natin talaga, wala na. Kumbaga parang magba-back to zero tayo. Pero okay lang din naman magsimula. Kasi that time no na ganun siya, nasa PNG pa ako, may trabaho pa ako nun. So parang sa isip ko, okay lang kasi pwede ko naman siya ulit dalhin sa PNG para magtrabaho. So yun. Tapos nung kinabukasan, parang nahulasan siya. Nagsabi na siya ng sabi mo? Sabi ko, huwag mo na ako ibubok. Okay na ako rito. Parang bigla akong nagising. Oo. Siguro, ano realization mo dun, be?
Parang naisip ko na ano yung kasi nung before pandemic, kala mo stable ka na sa work mo, tapos bigla nag-pandemic na yun, naranasan ko na laid off sa trabaho ko hanggang makahanap ako ng ibang work pa nun sa abroad. So yun din yung na-realize ko, parang natakot ako na meron pa ba akong career uli na babalikan, parang gano'n. Ayun, kasi marami ring kompetensya sa abroad. So once na binitawan mo yung position mo, hindi mo na sure kung makabalik ka pa, parang gano'n. Ayun. So yun kaya siya. Yun din yung na-realize ko. Naisip ko rin parang unfair para sa kanya, sa wife ko. Dahil dalawa kami nagplano, tapos ako na-experience ko yung buhay Canada. Tapos kung uuwi ako, so paano na lang siya? Hindi ko na ma-experience. Parang never or impossible na sigurong makabalik kami rito kasi too costly yung kung magbabakasyon ka rito, kung magtutur ka tsaka rito. Tsaka naubos na yung pera sa tuition fee. Parang imposible na, kaya sabi ko, dalawa kami nagplano, sabi ko, kailangan dalawa naming ma-experience at dalawa naming gawin yung kung ano yung game plan namin. So nangyari naman yung mga game plan namin. Tapos nandun na tayo sa pagpunta ko naman dito. So umuwi ako ng Pilipinas, June, tapos nung time na yun lang ako nag-lodge ng application ko na as OWP, Open Work Permit niya. So, na-approve ako by September, di ba, Be? September. By September na-approve ako. So, pumunta ako dito October 30. So, yun. Doon na ako tumuloy sa pangalawang room na nakuha niya dito. Mabait naman yung mababait yung family. Shoutout kay Claire, kay Roderick, kay Nanay, at saka kay Little Chloe. We miss you. Yan, sila yung pamilya na nag-ampon sa amin from October of 2022. Tapos umalis kami doon ng April 2023. Dumating ako dito October, tapos parang 2 weeks akong tambay. 2 weeks? Ayun, 2 weeks. Hindi. October. 2 weeks akong December tambay. Ganyan yata na. Hindi, November pa sa subway. Ayun, 2 weeks. 2 weeks. Parang 2 weeks akong tambay. Wala akong ginawa kundi tulog ng tulog, ganyan. Ang sarap matulog kasi malamig. Dating ko, winter. First snow experience talaga. Maaga nag-snow nung time na yun. Kasi parang sabi ko nga sa kanya, parang nagpasikat sa akin si Snow, ganyan. Kasi first time namin. November pa lang nag-snow na that time. Tapos noon, yun nga, wala pa akong work ng 2 weeks. Tapos sabi niya, magtrabaho ko kulang na yung mga pera natin sa bayarin. Sabi niya ganyan sa akin. So, naghanap na ako. Syempre, hindi naman ganun kadali din humanap ng trabaho dito, lalo na bago ka, wala kang Canadian experience. Tapos, yun nga. So, sabi ko sa kanya, okay, sige. Tapos, konti pa yung network natin. Konti pa yung mga kakilala, ganyan. So, wala talagang... Wala pa yung mga nag-guide sa amin. Yes, kung ano yung dapat applyan, ganyan. Oo. Kaya yun, nung time na yon sabi ko sa kanya, sige, gusto mo akong mag-work, patusin ko si Teams. Yeah, nag-apply siya. Na-hire siya sa Teams. Kasi na-hire naman ako sa Teams. May start date na sana ako nun. Kaso sabi niya, pinigilan ko siya. Wag ka sa Teams kasi lahat ng kakilala ko na based sa mga experience ng mga ka-batchmate ko. Yes. Lahat umaalis. Negative yung yung feedback nila. Kasi sobrang pagod daw. Lalo pag may drive-thru yung busy, diba? Teams, Oo. So yun, sabi niya sa akin, sige, wag ka na lang doon, sabi niya, kasi pagod doon. Hanap na lang tayo ng iba ulit. Tapos luckily, meron siyang kabatch. Kabatch mo ba si Junichi? Upper intake yun. Kakilala niya si Junichi. Upper intake nila. January intake siya, diba? Shoutout Junichi! Siya yung dating nagtrabaho sa Subway. Tapos parang sinabihan siya na na mag-apply ako doon. Tapos sabihin na kakilala natin siya, 'di ba? So yun, nag-apply ako dun sa Subway. Tapos mabilis lang din. Sige, pasok ka, ganyan. Hiningan lang ako ng detalye. Tapos okay na lahat. Yun yung first job ko talaga dito, Subway sandwich artist. O, 'di ba? Social lang term, pero tagagawa ng sandwich. All around ang trabaho noon. Alam naman namin talaga na parang kinondisyon ko na rin yun sa sarili ko na
talagang pagbago ka, mga labor jobs talaga yung makukuha mo. So, nung time na yon, all around ako sa subway. Tsaka konti lang yung oras, di ba, be? Parang 5 hours lang, 5 hours. Wala lang, basta lang parang masaya na ako dati makasweldo ako ng Basta may lang, may pumasok lang na income, yeah, additional income. additional Yun ang target income. namin nung una. Yeah. Kasi that time kasi, stable naman siya sa UV kasi naka-term siya. So, parang tapos kokonti pa yung parang mura pa yung binabayaran namin sa bahay. So, okay lang sa amin yung konti lang yung kita, basta sapat na para lang at least merong income. So, masaya na kami noon na sumasahod ako ng parang nasa 400 bi-weekly. Nakain pa kami sa labas niyan, sweldo. Nakakakain pa kami sa labas, yan. So, yung trabaho ko sa Subway, yun nga, all around, sandwich artist, minsan nagkakaha, tapos minsan sa preparation, tapos kapag closing ako, talagang nagmamap, naglilinis ng store, naglilinis ng CR talaga. So, yun nga. Tapos, sa Subway na yun, mga Pinay naman yung mga kasama ko dun. Kaya, super happy naman. Enjoy naman yung yung experience dun. Nung time na yun, apply pa rin naman ako ng apply sa mga office job. Tapos, habang si Mark, nung kasabay ko siya sa closing na duty, habang nagmamap ako, alam mo yung tanong niya sa akin, sabi niya, te, seryoso pa siya, te, o sabi ko, busy ako. Sabi niya, anong pumapasok sa isip mo habang nagkukudkud ka ng sahig, nagmamap ka, sabi niya ganyan. Tawa ko ng tawa sa kanya, sabi ko, Canada pa more. Kasi parang marirealize mo na, oo nga, bakit kaya iniwan mo yung maganda mong trabaho na okay naman yung sahod, tapos pupunta ka dito, magbakasakali ka. Tapos yun lang, sabi ko lang sa kanya, go lang kasi nga parang darating at darating naman yung time na mabibless din. Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi naman kami dadalhin ni Lord dito sa Canada kung wala lang. Diba, be? Lagi kong sinasabi sa kanya yun. Hindi tayo dadalhin dito kung hindi tayo magiging maayos. Kasi may purpose ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Tapos yun nga, nung nasa Subway ako, na-hire din ako sa Walmart, diba? Pinagsabay niya yun. Oo, pinagsabay ko naman yung Walmart. Yung unang Walmart ko na apply, department manager, o diba? Wala ka experience, pero department manager ako. Na-hire ko as department manager. Kaso nga lang, ang nangyari, hindi ko alam kung anong dun kasi ang reason nila na decline kasi ulit ako kasi nga dahil hindi daw ako nakasubmit agad ng document. Na yun palang document na hinahanap nila, yung student permit niya. Hindi ko siya na-upload dun sa portal. So, hindi talaga para sa akin si department manager. So, nung nag-reach out ulit sila sa akin, ang in-offer naman nila sa akin is Omni Associate. Omni Associate siya, yung online shopper. Kumbaga parang yung sa online na orders ni Walmart, kami yung nagpipicking sa store. So parang nagsha-shopping ako. Sina-shopping ko lang yung mga order ng mga ibang tao. So yun yung trabaho na pinagsabay ko silang dalawa, si Subway at saka si Walmart. So by that time, parang sumahod na ako ng nasa 1,000 na rin. Parang ganun. Parang 1,000 na ako kada fortnight. Kada bi-weekly yun. So, happy kami nun. And then, luckily din, and super thankful kami, na nag-reach out naman sa akin itong si BC Public. Si BC Public na, ang dami ko kasing in-applyan, hindi ko na alam kung sino yung tumatawag na yun. Kasi nasa bus ako nun, papasok ako sa Walmart, tapos may tumawag sa akin. Sabi niya sa akin, kailan daw ako available for interview. Tapos, yun lang, nagsabi lang ako ng date sa kanya. Pero, nung time na yun, hindi ko pa na-realize kung sino yung tumawag sa akin. Kasi, para sa akin, wala na akong pag-asa dun sa in-applyin ko sa BC Public. Kasi nga, hindi ko natapos yung typing test. Kasi, yung time na, hindi ba nagalit pa ako dun sa be? Natatandaan mo yun. Nag-e-exam ako nun, papasok kasi siya, ang ingay niya. Kaya sabi ko sa kanya, ikaw may kasalanan, ba't hindi ko natapos? Kasi, ang ingay-ingay mo, hindi ako makakonsentrate, ganyan siya. So yun, parang feeling ko wala na akong pag-asa doon kasi nga na-fail ko yung hindi ko natapos yung yung typing test. But then parang talagang blessing ni Lord. So na-invite ako for interview.
Tapos, after nung interview, matagal din silang nag-reach out, di ba, be? Parang after 2 weeks. Parang after 2 weeks siya nag-reach out. Tapos, ang sabi pa sa akin sa una, ini-inform daw nila ako na hindi ako o yung first na choice. Kumbaga parang sa ranking, sa BC Public kasi meron siyang eligibility ranking. Kumbaga sa eligibility ranking, ako nasa second honor. Nasa top 2 lang ako. So parang hindi ako makukuha kasi nasa top 2 ako. So pero may pag-asa daw ako mag-apply pa sa iba within BC Public kasi na sa BC Public yung eligibility na yun, ipo-forward lang siya dun sa in-applyan ko at hindi na ako mag-e-exam ulit. Kumbaga parang formality interview na lang pag kinuha nila ako. Pero ang catch doon is tinitingnan pa daw nila yung first choice nila kung kukunin kasi nga parang hindi nagre-respond sa kanila. Tapos yun nga, sabi ko, okay, thank you so much, ganyan-ganyan. Tapos yun nga, edi medyo malungkot ako nun. Pero sabi naman sa akin, i-reach out daw ulit ako pag ako na nga yung kukunin nila. Tapos yun nga, after ilang araw, yun siya, galing kami na grocery nun. Tapos yun yung makapalang snow, di ba, be? Yung hanggang tuhod na yung snow talaga nung time na yun. Galing kami ng Fairway no, na grocery kami. Pauwi kami. Tapos tumawag siya. Paano na yun? Past 5 na. Ha? Past 5 o'clock na. Oo, past 5. So, hindi mo na in-expect na may tatawag oo. Hindi ko siya ina-expect talaga. Tapos, nung papasok na kami sa sa papunta na kami dun sa bahay, tumawag. Tapos sabi ko, yes, may good news ka ba sa akin? Sabi kong ganyan sa kanya. Tapos yun nga, sinabi niya na hindi nga daw tinanggap nung isa kasi parang meron na siyang ibang kinuhang trabaho. So, kaya ako yung nasa second to the list. So, ako yung makukuha. So, yun, super saya, ganito, ganyan. Tapos, sinabi niya kung magkano yung sweldo, ganito, ganyan. Tapos, yun nga, super happy. So, kaya nung time na yun, naglaro kami sa snow. Marami siyang rejection sa mga... Ang dami. May time pa sa... Kasi parang nape-pressure na din ako. Tapos sabi ko sa isip ko, bakit walang tumatanggap sa akin? Kumbaga, ano ba yung kulang? Kasi nag-i-interview ako sa mga office job ito Nag-i-interview ako tapos hindi sila bumabalik sila pero regret. Yun naman ang maganda dito, kahit hindi ka nila tatanggapin, i-inform ka pa din nila na hindi ka nila nakuha, tapos nasa pool lang nila yung resume mo, tapos kung meron ulit hiring, i-consider ka, yung mga ganun. Pero that time kasi, sa sobrang dami kong rejections, parang na-question ko na yung capabilities ko, tsaka yung naka-question ko na kung tama pa ba na nandito kami. Kasi siya lang yung may okay na work that time. Kasi yung income namin parang hindi na nagiging sapat dahil sa mga expenses plus yung mga susunod pa niya na tuition fee that time. So yun, blessing talaga ni Lord para sa amin yung ma-hire ako dun sa BC Public. Kahit sabi ko nga sa kanya, kahit second choice lang, okay lang yan. At least kahit papano, nakapasok na kami doon. Nakapasok ako sa trabaho at maganda naman yung trabaho na napasukan ko sa gobyerno pa. Tapos isa ko pang factor talaga na sinabi talaga na para sa akin to. Kasi hindi sila nag-hire ng full-time, regular full-time kapag temporary permit. So, nung time na yun, kumbaga nalaman lang namin yun nung nag-fill up na ako ng tax forms. Tapos, sabi niya, bakit nung nakita nila kasi i-base nila yung record sa SIN. So, yung SIN ko, may end date yung aking work permit. So, ibig sabihin, temporary resident lang ako dito. Temporary working permit lang ako. Tapos, ang akala nila, permanent resident ako. Kaya nila ako hinar as full-time. Which is, hindi dapat nila gagawin. Mostly kasi ang na-hire na temporary worker or yung mga international students is auxiliary sila. May mga end date sila. Talagang sabi ko sa kanya, parang para sa akin siguro talaga to, blessing talaga to ni Lord sa amin. Kasi pinag-pray ko naman talaga na kung ibigay niya sa akin kung ano yung purpose, bakit ako na-hire doon sa trabaho na yon. Tapos nung time na yon, hindi pa namin naisip mag-apply ng
ng PR, di ba? No? Ng PR. Kasi sabi ko, parang Too early pa. masyado pang maaga. Saka ang Sabi ko sa plano kanya, probationary kasi ako for 6 months. Tapos ang plano niya is after 1 year pa raw. Oo, para mataas yung points. Medyo mataas yung point. Oo. Tapos, probe ako for 6 months. But then, sabi ko nga sa kanya, itatry ko yung luck. Itatry ko yung luck ko na kausapin yung amo ko after ko ng probe period, diba? So, yun nga, kinausap nung pagpatak ng June 1 talaga. Kasi January, ano ba ako nag-start? January 3? January 4, yeah. 4. January 4. Tapos 6 months. Wala pa nga 6 months yun eh. Basta pagpatak ng June 1, nag-email na ako sa amo ko. Sabi kong ganyan, nagpaplano nga kami na mag-apply for PR kasi we wanted to stay here, na maganda yung Canada, gusto namin dito, ganyan-ganyan. Tapos luckily, yung boss ko that time is may experience din siya. Immigrant din siya. Sabi niya sa akin, walang problema. Alam ko yung ganyang sitwasyon kasi I've been there. Sabi niya ganyan. Kung ano man yung mga documents na kailangan mo, kung ano yung support na kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. So yun, binalita ko sa kanya, yes, happy kami, ganito, ganyan. So, nagplano na talaga kami. And then that time, sabi ko, sige, mag-IELTS na ako that time, di ba, be? So, parang nung June 1, in-email ko yung boss ko ng request, and then June 10, nag-schedule na ako ng IELTS exam. And then, lumabas yung result ko ng IELTS exam is June 14. Di ba? Mabilis lang siya. Tapos, after talagang lumabas yung result ko, nag-register na talaga ako sa BCPNP portal. So, gumawa na ako. Actually, gumawa na talaga ako ng doon, ng account kasi libre naman siya, wala namang bayad, para at least masimulate mo lang yung points mo. Tapos nung time na wala pa akong IELTS, parang nasa 90, 93, 96, parang ganun pa lang yung points ko. Hindi pa, 80 plus lang yata siya nung una. Diba sinend ko sa'yo yun, natatandaan mo? Hindi ko na matandaan. Parang 80 plus lang siya. Tapos nung time na yun kasi, ang scoring is parang nasa 109. 102, hindi. 109, 105. Hindi, nung time na yun, bilis tumaas eh. Parang mabilis siyang 104 yata. tumaas. Oo, 104. parang 104. Pero tapos, nung nag-lodge ka, 108. Nung 109. 108. 108 nun. ba? Oo, tapos, nang 80 plus lang siya. Tapos, nung pinasok ko na yung IELTS ko, pumalo siya ng 110. So, kaya sabi ko sa kanya, oh my God, meron tayong pag-asa. Sabi kong ganyan sa kanya. So, yun, sinugal namin. Sige ko, inano ko na, sinabit ko na siya. Wala pa namang bayad kasi pag sinabit mo siya, magbabayad ka pa lang kapag nabigyan ka ng invitation to apply. And luckily enough, nabigyan kami ng invitation to apply noong June 27. A week after lang mag-lodge ka. Yeah, June 27, a week after. Yun, mabilis lang. And then, nung June 27, nung gabi yun eh, di ba be? Gabi siya. Tapos kinabukasan talaga nun, pagpasok ko sa office, nag-pray na ako, tapos nag-email ulit ako sa amo ko. Binigay ko na sa kanya yung mga kailangan na document na kailangan niya i-provide sa akin. So yun, nag-okay siya, sabi niya, sige, bibigyan niya ng, paglalaanan niya ng time. June 28 ako nag-request, ibinigay niya sa akin yung documents ng July 10. So, ilang yun, parang lagpas 1 week din siya. Kasi syempre nga naman, madaming trabaho, ADM kasi yun eh. So, yun. Then, June 11, sinabit ko na yung BCPNP namin. Ang pathway namin is skilled worker stream, tapos non-EE siya. Kasi wala kaming malaking budget. Kasi pag EE, kailangan mo kasi ng malaking budget. Kasi sinama namin sa application yung 2 anak niya. Kasi nga, ang hinahabol namin doon is yung age ni Kuya. Which is, 22 ba si Kuya that time? 21. 21 si Kuya that time. Gusto naming i-lock in yung age na para at least kahit papano, makapunta sila, kumbaga kahit papano, masama namin sila sa permanent residency application. So yun, yun talaga yung kinonsider namin, kaya talagang nagmadali din kami.
Kasi yun naman talaga yung plano na isasama namin yung dalawa para at least maganda din naman yung future nila dito sa Canada. And nag-submit kami ng July 11. Naka-receive kami ng provincial nomination noong September 13. So, ilang buwan yun? July? 3. August? September? 2 months lang. 2 months and 2 days. Kasi September 13 eh. So, yun. Nag-receive kami ng, ng provincial nomination. So, parang, I'm so happy. Ganyan. Iyak-iyak na naman ako noon. Kasi talagang pag yung parang overwhelmed ka sa sa mga blessings, yung ganyan. Na-receive namin yung provincial nomination. Nag-gather na kami ng na lahat ng documents namin na kailangan for the application. Tapos, yung madugo. Oh, yeah. Kasi sobrang daming forms, ang daming pifilapan. Tapos, nagkuha pa kami ng police clearance sa Papua New Guinea ulit. Yung mga ganong time. NBI, yan. Yung mga, ang maganda lang kasi mabilis lang si NBI kasi online na siya. Pag-renewal na lang. Yes. Ang problema namin that time is yung sa police clearance namin from Papua New Guinea. Buti na lang, meron kaming mga kaibigan pa na nandun na tumulong sa amin. Shout out! Ate Dayan, Kuya Harry, thank you so much! Tapos yun, nung nag-gather na namin lahat yon, nakasubmit kami ng aming PR application noong October 15. October 15 siya. May oras pang nakalagay dito. 9:35 p.m. October 15. Pero nag-reflect siya doon sa portal ng October 16 na. Kasi October 15, ayan na, waiting game. Waiting game. Yung anxiety namin, sobra-sobra. Pray, 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 pray. Yun, yung waiting game namin talagang pray, pray, pray talaga. Tapos, nung January 25, sabi ko nga kay Lord, i-acknowledge naman na nila. Sabi kong ganyan. Kasi talaga ang tagal ng walang galaw. So, nung January 25, naka-receive na kami ng ng acknowledgement, no? Nag-AOR kami. Yes, naman. AOR, tapos yung buyer request. Tapos yung instruction na lang, maganon. AOR, buyer request, and then yung may additional document na ni-request. Form, may parang nakaligtaan kami dun sa timeline namin. Yung gap, may gap. Yung sa, yung bawal sa timeline. Bawal palang maglaktaw ka ng gusto nila yung yung form na yon pinaulit sa amin yung dalawang form. History yata. Yung history ng yung mga within 10 years na tinirahan. Yung history ng location kung nasaan ka within 10 years. Hindi ko na ilagay yung una kong yung unang address. First accommodation ko. Yun. So, yung hiningi sa amin, yung form na yon, tapos yung mga police clearance namin, niresubmit ko lang yan siya lahat. And then, after nun, nung nasubmit yon, kailan ba ako nakapag-submit? February 6 ko na siya nasubmit. Tapos, sinubmit ko lang siya through web form. Yun naman yung instruction niya. Nasubmit siya nung February 6. And then, nag-acknowledge naman sila nung February 7, the following day kagad. Nung Feb 21, ako nag-medical pass. Principal applicant, nag-medical pass. Feb 22, naka-receive kami ng ano ba to be? Pre-arrival services letter. Pre-arrival letter. Pre-arrival letter. Tapos, ito na yung nag-request sila ng additional document, yung divorce paper mo. Okay. So, kasunod, magkasama yun siya, si pre-arrival, tapos yung request for divorce paper niya. Tapos yun nga, nasubmit ko din naman siya within that day, February 22. Feb 23, nag-medical pass silang mag-aama. Silang tatlo. Ay, hindi. Siya pala, nag-medical pass, Nag-medical pass siya, tapos medical request naman ang ginawa doon sa dalawa. 'Di ba? May form na binigay. Tapos yun nga, sabi namin, paano kaya ito? Kasi na sila nag-upfront medical na sila. So paano kaya kaso yung gagawin? Kaso hindi sila binigyan ng e-medical sheet. Hindi sumawag siya. Matagal nga lang nakakonect. Pero nung may nakausap na siya, positive naman. Nabigyan naman. Tapos kaagad naman in-email sa amin yung e-medical sheet nila.
nung dalawa. So ngayon, nung in-email sa amin, sinabit ko siya nung February 26 via web form din to. Tapos yung submission, in-acknowledge din naman nila the following day. Maganda naman kasi mabilis yung acknowledgement nila. And then parang naka-receive ako ng letter kasi sabi ko doon kay RCC, nag-email kasi ako, in-email ko kasi yung e-medical sheet nila din. Win-form ko siya, pero tapos in-email ko pa din siya. Sabi ko sa kanila, anong gagawin doon sa form na pinadala nila kasi ayaw pirmahan ng physician. Sabi kasi hindi na daw kailangan pirmahan ng physician. Ang binigay lang sa amin is yung e-medical sheet ng dalawa. So yun, nung in-email ko yun siya, nag-reply naman sila sa akin. Sabi nila, disregard na daw yung form na pinadala nila. Siguro na-acknowledge na nila yung e-medical sheet, nakita na nila yung record at nilagay na nila dun sa file. So, nung March 10, nag-medical complete na yung dalawang bata, si Gabe at si Pao. Tapos yun, waiting game na naman. So, after ng March 10, after a week to, March 19, naka-receive kami ng Portal 1 email. Oh my God, thank you so much, Lord. Sabi kong ganyan, COPR kami, yung Confirmation of Permanent Residence, at binigyan kami ng Portal 1 email noong March 19. So, doon sa email na yon, may binigay silang template na i-copy and paste mo sa email, tapos i-respond back mo sa kanila yung mga details. Nanginginig pa. Finill up ko silang lahat agad-agad. Tapos sinubmit ko din sila agad-agad. Ayun. Tapos, after March 19, wala nang galaw. Wala na. Sobrang tagal. Sige, kung 1 month, bigyan natin ng 1 month. Tapos lumipas ang kasi binigyan din kami ng Manila Immigration ng 30 days para masubmit nung dalawang bata sa Pilipinas yung passport nila. Kailangan lang bago i-submit yun is may confirmation at saka meron akong virtual landing. Diba? Sabi nga namin, ano ba yung virtual landing na yun? Hindi ko alam kung ano yun. Basta sabi ko, hintayin lang natin kung may confirmation kasi may email naman sigurong ipapadala yan siya. Tapos yun nga, dumating yung April 19, wala pa rin siyang galaw. Kaya sabi ko, nag-email, before pa ng April 19, nag-email na ako sa Manila Immigration, nag-request na ako ng extension para dun sa submission ng passport ng dalawang bata sa Pilipinas. And luckily, nag-respond naman sila and extend naman nila for another 30 days. So yun. And then, nung April 23, eto na ba yung si nanay? Monday. Tama. Monday ng gabi. Yun yung masama na yung pakiramdam ng nanay ko, yung ganyan-ganyan. Tapos, kumbaga parang kinabukasan, kasi sobrang sobrang malungkot, ganyan. Kasi dahil nga dun sa nangyari sa mother ko. Tapos, kinabukasan, may na-receive naman kaming email, yung Portal 2 na. Finalization na ng aming PR. So, parang sabi ko nga sa kanya, magsasaya ba o hindi? Parang hindi ganun ka excited yung puso ko kahit naka-receive kami ng ganun. Kasi yung email na yun kasi parang na siya talagang andyan na Kumbaga, magko-confirm ka lang. Nasa 95%. Nasa 95%. Kasi magko-confirm ka na lang kung nandito ka. Ibigay mo yung address, tapos mag-upload ka ng picture. So, yun yung doon natin naintindihan na yun pala yung parang pinaka-virtual landing na tinutukoy nila. Yeah. So, nung April 23 yun, binigyan kami ng naka-receive kami nun. And then, parang after office, on that same day, nagpa-picture din kami para at least sabi ko, para ma-upload na natin, para gumalaw na ulit siya. Hindi na namin pinatagal. Kumbaga parang, eto na yun bakit mo pa patatagalin? Bakit mo paghihintayin, diba? So, yun, nagpa-picture kami, tapos inayos namin, kinonfirm namin, dineclare namin na nandito kami sa Canada, tapos yung address namin, kinonfirm namin, tapos nag-upload kami ng picture. Yung picture pa na pag-upload is panay ang error. Diba?
Lagi, lahat, kahit... Pero expected naman kasi nag-heads up naman yung photographer. Oo, yung photographer Sabi niya kasi. mag-error, lagi nag-error talaga. Oo, pero alam daw niya kung paano i-adjust. Kontakin daw siya. Kukontakin siya. Ano na nun 10 o'clock na yata ng Gabi gabi. na. Oo, gabi So, na. hindi na namin siya kinontak. Oo. Tapos ang ginawa namin, yun nga, kinausap niya yung friend Call niya. a friend na lang kami. Nag-call a friend siya. Tapos tinanong niya kung talagang ganun yung na-experience din nila. Which is, na-confirm din naman Ganun namin. din. Na ganun din yung experience nila. Na talagang hindi mo talaga mawawala yung error na yun. Tsaka yun, nag-proceed silang i-submit kahit na may error. Yes. Kaya sabi ko sa kanya, sige na, isubmit na natin. Pero nag-pray muna ako talaga bago ko i-hit yung submit nung picture namin kahit may error. Kasi nakalagay naman dun kasi is, kung hindi mo maayos, si case officer yung mag-aayos para sa'yo. Kaya sabi ko sa kanya, okay lang, si case officer na lang kasi siya din naman yung mag-approve or disapprove kung okay yung picture na sinubmit. Tapos yun, nag-pray ako, sabi ko, sana tanggapin, sana maging maayos. Tapos yun, sinabit na namin. And then, parang kinabukasan, April 24, wala tayong diba? Walang galaw. Tapos, sabi mo nga, yung kinol a friend mo, 8 days. Yung kinol a friend niya, parang from that time na nag-submit sila ng picture hanggang sa na-receive nila yung confirmation is 8 days. Kaya sabi namin, okay, let's give it Expected time. namin next week. Expected namin next week or mas matagal pa, ganyan. Kumbaga blessed na kami kung darating next week. Oo. Kasi yung iba matagal from P2 to ECOPR. Yung isang friend ko 2 months ang 45 days. 45 days ang inaabot. So, kung mabigyan kami next week, blessed kami. Yeah. But then, nag-uumapaw ang blessing. Kasi mas maaga niyang binigay sa amin. Ngayon lang, mainit-init pa. Thank you so much, Lord, talaga. So, parang, yes, ngayong araw na to, confirm kami na permanent resident na kami dito. Yay! Happy ako at the same time, hindi ko alam kung paano ako mag-enjoy. Kasi, sa both side namin, may problema sa family. Health issue. So, sabi ko nga kay Lord, alam mo nung time na yun pa, nung naka-receive ako ng portal 2 na yun, parang nag-pray pa ako kay Lord na parang, kasi yun yung nagsabay yata yung sinanay na ospital. Sabi ko, Lord, kung ganyan yung mangyayari kay nanay, okay lang sa akin na hindi ako ma-PR. Sabi kong ganyan, okay lang na hindi kami ma-PR kasi naalala ko yung time na papunta kami dito sa Canada. Yun naman yung time na nawala yung kuya ko. Kumbaga parang siya sa akin, nag-flashback na parang may nangyaring ganito. Parang kapalit ba yung ganun? Alam mo yun, yung parang nakuha mo yung gusto mo pero may kapalit na ganun. Kaya eto na naman siya, sabi ko na naman sa sarili ko, parang eto ba yung kapalit nun? Na mapi-PR kami pero ganun naman yung nangyari sa mother ko. Kaya talagang pinag-pray ko siya kay Lord na kung ganun din yung mangyayari, parang ayoko na lang. Pero hindi ko din alam kung ano yung purpose ni Lord. Kasi binigay niya sa amin Kumbaga parang, ayun, kinonfirm niya. So, yun lang. Masaya ako na hindi masaya. Hindi ko pa siya ma-share sa family kasi nga, meron pa kami pinagdadaanan. Pero I know magiging happy sila para sa amin. Kaya lang kasi parang, paano ka mag-celebrate kung ganun yung sitwasyon, diba? Pero thankful kami na finally, yun. Finally. Nagawa namin yung kumbaga nangyari yung game plan namin. Yes. Within the span of 2 years and 2 years and 12 days. Sa akin. Ako magto 2 years pa lang ako sa October. So, yun. Within, pagsabihin na natin 2 years. After ng school niya. So, actually, ang target na natin, during PGWP yung talaga Yun yung unang game plan namin. Pero, syempre, nung nandito na kami, nung may mga kaibigan na kami na nag-share din ng mga experience sila, ganyan. Ayun, nag-try din kami. Hindi na namin hinintay na sa PGWP na namin gagawin yung game plan. So, yun nga, ma-share ko rin
Yung pinakamabilis kasing pathway ngayon dito is yung Health Authority. So pareho kami, talagang ang dami naming applications, siguro more or less 50 or 100, umabot pa siguro 100. Puro Lagi rejection. Rejection. Sunod-sunod yun. Regret. Puro regret. Regret. Yun. Hanggang ngayon may regret email pa rin na na-receive. Tapos nung time pa na yun nga is parang pressured siya kasi yung mga tropa niya may kanya-kanya ng kumbaga parang naka-pathway na sila. Tapos kami wala. Kumbaga parang sabi niya kasi sila ganito ganyan. Kaya parang pinipressure namin yung sarili namin na makapasok kami sa health. Ayun, kahit anong trabaho yan. Kasi kapag nasa health ka, kahit anong trabaho mo, pwede ka mag-apply ng PR. So yun, pressure namin. Pressure namin yung sarili namin na makapasok doon. Pero na-realize ko nga na sabi ko sa kanya, huwag kang magpa-pressure kasi nga may kanya-kanyang timeline tayo kay Lord. Kumbaga parang may kanya-kanyang plano. Hindi porke nandun sila, yun kasi yung plano para sa kanila eh. Kumbaga yung sa atin, iba. Siguro may iba para sa atin. Kaya nung time na nag-confirm yung amo ko ng support, talagang sobrang thankful ako kasi sabi ko nga, ito siguro talaga yung pathway na para sa amin. So yun, talagang thankful ako kay Lord sa lahat ng mga blessings niya na binigay sa amin. Sa sobrang nag-uumapaw. Although ngayon medyo malungkot kami kasi dahil nga sa sitwasyon ng family namin, pero alam ko naman na magiging masaya sila para sa amin kasi niroroot din nila to para sa amin na talagang makakuha din kami ng permanent residency dito, na maging okay at stable yung buhay namin dito. So yun, napahaba yung natin kwento. Yeah. Kumbaga parang yan sa amin, teamwork kami. Kasi siya nag-aral, tapos ako naman yung nakakuha ng pathway. So hindi naman kami makakapunta dito kung hindi siya nag-aral. Walang sa amin, walang kumbaga hindi ko siya pinagtulakan na yan dapat ang trabaho mo, hindi niya rin ako pinagtulakan. Kumbaga hinayaan namin isa't isa. Yeah, although may pero may target kaming mga particular jobs na dapat within tier 1, 2, and 3 para magamit nga namin yung skilled pathway. Ayun, kasi hindi nga kami blessed makakuha ng work sa Island Health or kahit na saang health authority ayun, pero dito kami blessed. So nandito ito yung pathway namin. So yun, na-realize namin na lahat talaga tayo may kanya-kanyang pathway. May entry level, semi-skilled, may mga na-PPR sa Health Authority, may na-PPR sa skilled. So dito kami nilagay. Ayun. So siguro sabi ni God, parang hindi ko na kayo bibigyan ng Island Health job kasi baka hindi na rin kayanin ng katawan yung mag-labor job. Parang gano'n. Hindi na kayo bumabata. So alagaan nyo na lang yung health nyo. Dito ko kayo ilalagay. Maghintay lang kayo. So, ayun, yun yung aming TR to PR pathway. So, we're now officially PR. permanent resident of Canada. Thank you so much, Lord. Thank you so much sa lahat talaga ng pagpapala. Thank you so much talaga. At sa inyo guys, thank you so much for watching, and sana mag-subscribe kayo, at kung may mga tanong kayo na kaya naman namin sagutin, mag-i-comment nyo lang, tapos we will try our best willing na din tayo sagutin. Willing ka rin Na? Kung sino yung gustong magpa-assist or kung gusto nilang i-guide mo sila sa PCPNP application or for free. Yeah. So, lahat ng mga natutunan at na-experience ko, pwede ko naman promo, free pa ngayon. Pwede ko namang i-share sa kanila yun. Ayun, so, hindi tayo magdadamot sa pag-share ng journey natin. Comment lang kayo. Maraming salamat. And please pray for our family then. Gumaling na sila, yung nanay ko, yung sister niya.
Sobrang thankful kami sa family namin, sa support din and prayers na binigay nila sa amin. So, yeah, thank you so much, Ayan. guys. Thank you so much. Bye. God bless Bye-bye. you all. Thank you. Bye-bye.